Irish POV. Kahit masakit ang katawan, pinilit kong bumangon para maligo. Pagkatapos kong makapag-ayos, lumabas din kaagad ako. Habang pababa ko ng hagdanan ay himas-himas kong aking likuran dahil medyo nangalay at tila masakit pa rin. Hanggang ngayon, dahil siguro ito sa pagiga ko ng ilang minuto sa empty bathtub. Nadatnan ko sa kusina ang dalawang mates na minsan ko lang makita dito sa bahay ni Dustin. Siguro kapag kailangan lang, saka lang sila pumupunta dito. Kapag siguro may pinapalinis si Dustin na kwarto or buong palibot ng bahay. Pero ang naiiwan talaga dito ay si Manang Isay. Siya ang pinakakatiwalaan ni Dustin. Nasa pintuan na ako ng kitchen nang marinig ko ang boses ni Danica. Nanay Isay, ayos na po yung setup ko sa plate ni Mommy at Daddy. Halika po, tingnan niyo sa dining. Rinig kong sabi ni Danica. Nang tuluyan ako makapasok ay nakita kong hawak ni Danica ang kamay ni Manang Isay habang hila-hila niya ito. Danica? Anong ginagawa mo? Pagtataka na tanong ko. Mommy! Kaagad naman itong bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Manang Isay at tumakbong lumapit sa akin. Mabuti naman gising ka na, Mommy. Inaayos ko po kasi yung dining para sa inyo ni Daddy. Masayang sumbong niya sa akin. Para sa amin ng daddy mo? Bakit? Anong meron? Wala po. Gusto ko lang tumulong kay Nanay Isay. Nakangusong sagot ng anak ko. Napangiti ako saka ko pinisil ang kanyang pisngi. Natigilan ito at tinitigan ako. Natigilan rin ako at napuno ng pagtataka dahil sa mga tingin ng anak ko. Bakit? Wala sa sariling tanong ko dito. Ano po yung mga nasa leeg niyo, Mommy? Turo ni Danica sa leeg ko. Kagad kong hinaplos ang leeg ko, saka ko lang naalalang napuno nga pala ito ng kiss mark. Pulang-pula ang leeg ko pero nakabalandra sa harapan ni Danica ang leeg ko. Nakalimutan kong takpan ito. Kagad kong inilugay ang buhok ko. Wala ito, Dani. Nagkaroon lang ng rashes sa leeg si Mommy. Wala din ito. Teka, pakita mo na sa akin ang naihanda mo para sa amin ng daddy mo. Pag-iiba ko ng usapan para hindi na mapansin pa ni Danica ang namumula na leeg ko. Ngunit akala ko'y makakaligtas na ako sa anak ko. Nakita ko naman na tumingin sa akin si Manang Isay. Napayuko ako at medyo tinakpan ko ng konti na buhok ko ang aking leeg. Nagka-rashes ka, ma'am? May mga gamot doon para dyan. Teka lang kukunin ko. Tatalikod na sana si Manang Isay nang pigilan ko ito. Ayos lang po. Huwag na kayo mag-abala pa. Mawawala rin ito. Kagad napigil ko. Hindi na rin naman na tumuloy si Manang. Nanahimik na lang at bumalik sa pwesto nito. Ngunit ang buong akala ko mananahimik na bigla na namang nagsalita ito. Nililinis ko naman araw-araw ang kwarto ni senyorito. Bakit nagkakarashes pa rin kayo, ma'am? Napakamot ng ulo si Manang Isay. Wala lang po ito, Manang Isay. Hindi po ito dahil sa alikabok. May nakain lang yata ako na hindi pwede sa akin kaya nagkaroon ako nito. Palusot na lang talaga. Wala siyang alam tungkol sa kiss mark. Patawarin niyo naman ako. Nagsinungaling na naman ako. Bigla ako napatingala at napadasal dahil sa pagsisinungaling ko. Alam nga naman sabihin ko ang totoo na kinagat at sinipsip ito ni Dustin kaya nagkaganito. Mommy, tara na po. Tuluyan na akong hinila ni Danica patungo sa dining area. Nandoon ang dalawang babae. Pinakita sa akin ni Danica ang dalawang plate na siya daw ang nag-arrange. Wow, ang galing naman ng baby ko. Pinakita ko sa kanya na hangang-hanga ako dahil sa ginawa niya. Siyempre po, mana ako sa inyo. Bigla akong pinayuko nito at bumulong. Huwag lang po kay daddy. Ayoko magmana sa kanya. Humagikik ito ng tawa pagkatapos. Maging ako'y natawa. Walang kaalam-alam si Dustin na pinag-uusapan namin siya. Uupo na sana ako sa dining chair nang marinig ko ang boss ni Manang Isay. Ma'am Irish, tumawag po sa dito. Nasa kabilang linya pa po siya. Gusto niya daw po kayo makausap. Hindi ka raw kasi sumasagot sa tawag niya. Napatayo akong bigla. Naiwan sa kwarto ang cellphone ko kaya hindi ko talaga masagot ang tawag niya. Lumabas ako ng dining area para pumunta sa lobby. Pinasa na isang babae sa akin ng telepono. Hindi pa ako nakakapagsalita ay nagsalita na si Dustin sa kabilang linya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kanina ko pa tinatawagan yung phone mo. Ramdam ko na iinis ito sa tono ng kanyang pananalita. Nasa kwarto ang phone ko. Nasa kusina ako nang tumatawag ka. Sagot ko. Akala ko. Never mind. Maganda kayo ni Danica. Dadaanan ko kayo dyan.
Tila nagmamadali na bilin ito sa akin. Bakit? Saan tayo pupunta? Nakuha mo na ba yung pinapakuha ko sa'yo? Hindi pa, pero mas importante ito kaya huwag ka na magtanong. Mag-ayos na kayo ni Danica dahil 10 minutes nandiyan na ako. Sa likod na kayo dumaan. Nasa likod ako. Mahabang bilin niya. Anong likod? Bakit kailangan namin dumaan sa likod ng bahay kung meron namang... Don't ask too much, Irish. Sundin mo na lang sinasabi ko. Putol niya sa sinasabi ko. Napabuntong hininga ako. Hindi ko na talaga maintindihan ang laking ito. Kanina lang ang sweet niya, pagkatapos ngayon naman biglang naging seryoso at ang bilis ng magalit. Irish? Are you still there? Untag niya sa kabilang linya. Yes. Sige na, mag-aayos na kami ni Danica. Bababa ko na itong telepono. Okay. Binaba ko na ang telepono. Habang maglalakad akong papasok sa dining area, naguguluhan pa rin ako kung bakit biglang ganito. Biglang naging madalian kaming pinapabihis ni Dustin. Saan naman kaya kami pupunta? Hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Pinutol ko na lamang ang mga nasa isip ko. Pinuntahan ko na lang sa Danica para isama na sa itaas para magbihis. Hindi kaya ipapasyal kami ni Dustin? Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Danica sa akin habang pababa na kami ng hagdanan. Nakasuot siya ng yellow dress with matching sunglasses. Ako naman ay naka-summer maxi dress na may slit hanggang sa aking mga hita. Sa beach po ba tayo, Mommy? Excited pa ang aking anak. Nasa isip ko rin ang beach kaya itong sinuot namin. Hindi ko alam pero na-excite din ako. Hindi ko alam, Danny, pero sana sa beach tayo pupunta. Sagot ko sa kanya. Eh! Nagtatalo na ito sa tuwa kahit wala namang kasiguraduhan na doon kami pupunta. Not sure, baby. Kaagad na saway ko kay Danica. Magre-request ako sa daddy kung palaging nakakunot ang noo, Mommy. Doon tayo pupunta. Siguro naman pagbibigyan niya ako. Nagmamadali na tumakbo si Danica palabas ngunit kaagad kong sinundan dahil hindi kami doon dadaan kundi sa likuran. Danica! Sigaw ko. Huminto ito at saka lumingon. Hindi tayo dyan dadaan. Sa backdoor tayo dadaan. Nandun ang daddy mo. Kaagad naman na bumalik si Danica sa akin at tinawakan ng kamay ko. Let's go po, Mommy. Nauna pa nga ito sa akin. Nakasalubong naman namin si Manang Isay. Ma'am, naghihintay na po sa inyo si Senyorito. Salamat po, Manang. Palabas na ho kami. Sinamahan pa rin kami ni Manang Isay sa backdoor. Ngayon lang ako nakapunta dito sa likuran ng bahay. Nandun si Dustin, naghihintay sa amin. Kaagad ito lumabas sa kanyang kotse para alalayan ako. Bakit parang ang dami mong dalang gamit? Nakakunot na tanong niya sa akin. Pinag-ayos niya ako ng mga gamit namin tapos ngayon umaangal kung bakit ang dami kong dala. Naninigurado lang ako, huwag ka mag-alala. Mga underwear lang naman yung laman ng bag na iyan. Nakangusong sabi ko sa kanya. Natigilan siya sa paulit-ulit na itinaas baba ang hawak niyang bag na kinuha mula sa akin. Are you sure? Kaya pala magaan? Komento naman niya. Daddy, saan po tayo pupunta? Sa beach po ba? Nakaready na po yung swimsuit ko. Naon nang pumasok si Danica sa loob ng kotse. Sumunod na rin ako habang si Dustin kausap pa si Manang Isay. Ilang minuto ay pumasok na rin ito sa kanyang kotse. Saan mo gustong pumunta, Danica? Kaagad na tanong ni Dustin sa anak namin. Sa beach! Malakas na sigaw ni Danica. Halos magtatalon pa sa loob ng sasakyan. Okay. Kaagad na sang-ayon ni Dustin. Yay! Nagtatalo na naman sa tuwang anak ko habang ako'y nakangiti lang. Nasa backseat kami ni Danica nang muling lumingon sa amin si Dustin. How about you, honey? Natigilan ako sa itinawag niya sa akin. Maging si Danica ay natigilan din. Saan mo gustong pumunta? Dagdag niya. Tumikim ako saka ko inayos ang aking boses. Kahit saan. Kung saan gusto ni Danny, doon na rin ako. Sagot ko. Pareho kaming napatingin ni Dustin kay Danica nang kumanta ito ng Honey, My Love, So Sweet. Inulit niya pa ulit itong kantahin. Narinig niya lang ang kataga na iyon mula sa daddy niya, palagi niya na itong kinakanta hanggang sa makatulog ito. Binalingan ko si Dustin na abala pa rin sa pagmamaneho. Hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil wala pa naman siyang sinasabi hanggang saan tukin ako at naipikit ko ng tuluyan ang mga mata ko. Nagising ako sa mahinang kalabit sa aking balikat. Naimulat ko ang mga mata ko. Nasaan na tayo? Kinusod ko ang mga mata ko.
Madilim na kaming nakarating. Nasa Laguna tayo, sagot ni Dustin. Nagising na rin si Danica at pagkagising ay sumilip kaagad sa bintana ng kotse. Daddy, nasa beach na po ba tayo? Hindi mawala ang ngiti ng anak ko tuwing nagtatanong ito. We are not at the beach. We are here at the lake. Aquascape Lake Caliraya. Paliwanag dito sa anak niya. Bumilog ang labi ni Danica. Nasa lake tayo? Oh, pwede na ba akong lumabas, Mommy? Sa akin naman ito nagtanong. Ang babaw talaga ng kaligayahan ng anak ko. Oo naman, but be careful. Medyo madilim na. So, tomorrow na lang tayo mamamasyal, okay? Sagot ko. Okay po, Mommy. Nagkatinginan kaming dalawa ni Dustin. Nakakatuwang makitang sobrang saya ni Danica. Inalalayan muna ni Dustin na lumabas si Danica bago ako naman ang inalalayan niya. Paglabas namin ay sinalubong kaagad kami ng mga staff. Ang sarap pagmasdan. Pagkapasok mo ng entrance dahil sa mga ilaw na kitang-kita mula dito sa kinaroroonan namin. May mga ilaw sa gitna ng lake. Daddy, bakit po may mga ilaw doon sa gitna ng tubig? Kuryoso na tanong ni Danica sa ama niya. There is a floating house there, baby. Gusto mo? Doon din tayo? Yumuko si Dustin para buhatin si Danny. Pwede ba tayo roon, Daddy? Of course! Yes, Daddy. Gusto ko. Tuwang-tuwa na naman ang suwasyon ng anak ko. Napailing na lamang ako habang nasa kanilang likuran. Ang ingay ni Danica kaya yung mga stop napapangiti dahil sa kadaldalan ng anak ko. Papunta na kami sa floating house na narentahan ni Dustin. Habang papalapit kami, mas lalo pang na-excite ang anak ko. Wow, Daddy! Ang ganda! Kasing ganda ko! Napangiti na naman ako sa sinabi ni Danica. Maging si Dustin ay napatawa. Kung maganda ka, kanino ka nagmana? Pagkatapos tumawa ni Dustin ay nagawa pang tanungin ng anak namin. Siyempre kay Mommy. Ayoko sa'yo eh. Baka tubuan ako bigote. Mas lalo kaming natawa. Napailing na naman ako habang pinapakinggan ng kanilang mga usapan. Ilang hakbang na lang ay makakapasok na kami sa floating house. Nang makapasok ay kaagad na binitawan ni Dustin ang anak namin. Tumakbo kaagad si Danica para sumilip sa labas. Nakikita ang tubig ngunit medyo madilim na kaya hindi na namin iyon makikita ng malinaw. Danica, huwag masyadong malikot. Saway ko sa anak ko. Hayaan mo siya. Nag-enjoy lang si Danica. Hindi naman siya mapapano dito. Sarado ang paligid nitong floating house. Sa bintana lang siya makakasilip. Okay, sabi mo eh. Tinarayan ko ito. Ngunit nabigla ako nang makatalikod ako dahil hinapit niya ang bewang ko. Gawin mo nga ulit yun. Nakangiting sabi niya habang inilalapit sa tenga ko ang labi niya. Tumatama sa leeg ko ang kanyang hininga. Bumitaw ka, baka makita tayo ni Danica. Saway ko kay Dustin. Sa halip na bumitaw ay mas lalo lang niyang hinapit ang bewang ko. Hindi pa nakontento ay ipinulupot niya na ng tuluyan ang kanyang mga braso sa bewang ko. We are only here for one day. Tomorrow, we will go to another place. I want to give you a tour here. Nakalimutan mo na bang dito kami nakatira sa Laguna? 4 years kami nakatira dito ni Danica. Sabi ko sa kanya. Yup, I don't forget. But I know, even though you live here, I know you haven't explored the entire Laguna yet. Especially in places like this. Nek-nek mo. Tinula ko siyang palayo sa akin pero walang nagawa ang lakas ko. Paano kami makakapamasyal ni Danica, Aber? Kay Danica na umikot ang mundo ko. Halos wala nang akong time para sa sarili ko. Nagtatrabaho ko sa umaga at pag-uwi ko sa gabi mula sa trabaho, nag-aalaga ako sa kanya. Pero kahit na hindi ako nag-enjoy sa ganito mga lugar, may anak naman akong nagpapangiti sa akin. Nailubos ko tuloy ang salubin ko sa kanya. That's why you deserve to be treated this way. Iniharap niya ako ng paunti-unti sa kanya. Kung hindi ka lang umalis, sana hindi mo naranasan ang hirap na dinanas mo noon. Habang kailang dalawa ni Danica. Because if you were with me then, I would make you the queen of my life. You are my queen and Danica is my princess. Hinalikan niya ako sa akin noo kaya napapikit ako. Bumaba pa sa tungki ng ilong ko ang halik niya hanggang sa maramdaman ko malambot niyang labi na inaangkinan nito ang labi ko. Gumanti ako ng halik sa kanya hanggang sa kung saan na dinala ng isip ko ang aking mga kamay. Unti-unti kong hinuhubad ang botones ng polo niya habang siya naman ay naglalakbay na mga kamay sa aking pang-upo. Pinisil niya ito, saka may himas pa nakasama.
Mahina ako itong hinampas ngunit tumawa lang. Ilang minuto niyang inaangkin ang labi ko bago bumaba ang halik niya sa leeg ko. Kumawala ang mahinang ungol sa akin. Mommy? Daddy? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ni Danica. Pareho kaming nataranta ni Dustin at parehong bumitaw sa isa't isa. Sabay kami na humarap kay Danica na ngayon ay laglag ang panga. Baby? Wala yung nakita mo. Nag-uusap lang kami ng daddy mo. Paliwanag ko kaagad sa kanya. I know, Mom. Normal lang naman po sa mga daddies and mommies ang mag-kiss, di ba po? It's okay, Mom. He understand. Sabay talikod ni Danica sa amin. Nakatinginan kami ni Dustin dahil sa sinabi ng anak namin. Nalaglag ang pangako. Nang sulyapan ko si Dustin ay nagkibit-balikat na ito. It's normal. Sabi pa nga ng anak natin. Bulong ni Dustin sa akin. Hinampas ko siya sa kanyang balikat. Che, bata pa si Danica. Kung ano-ano yung nakikita niya. Tumigil ka nga dyan. Tinalikuran ko ito at sinundan si Danny. Nakalimot ka rin naman. Bago tuluyan ako makalayo kay Dustin ay narinig ko pa iyon na tila pabulong niya sa hangin. Oo, nakalimot ako. Sino ba naman ang hindi makakalimot? Tulog na ba si... Natigilan si Dustin na makitang nakaupo kaming pareho ni Danica sa malambot na kama at may kulay white na bedsheets. Sinusuklayan ko ng buhok si Danny at pareho kaming napatingin sa kinaroroonan ng daddy niya na kapapasok lang sa kwarto. Hi, Daddy! Tumayo naman kaagad si Danica para lapitan ang ama niya. Minotso ni Dustin. Hindi ka pa ba inaantok, baby? Tanong niya sa anak namin na ngayon ay napakaganda ng mga ngiti. Bakit po? Ayoko lang nagpupuyat ka. It's already 10 o'clock in the evening. Time to sleep, my princess. Hinalikan ni Dustin ang pisngi at tungkay ng ilong ni Danica. Inamoy-amoy pa nito ang mabangong buhok. Ang bango ng baby ko. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang amoy ng daddy araw-araw instead of your mom? Ang amoy mo kasi nagagalit at tinatadya ka ng daddy kapag inaamoy ni daddy ang buhok niya. Pero ikaw hindi. Same lang naman kayo ng amoy ng mommy mo. Is that okay to you, baby? Pasulyap-sulyap pa sa akin si Dustin habang kinakausap si Danica. Sure, Dad. Kaagad naman nasang-ayon ng anak ko. Napailing na lamang ako na tumingin kay Dustin. Nakatingin din siya sa akin habang ang lapad ng mga ngiti. May binabalak na naman ito. Ano na naman kaya? Iniwan ko na lamang sila para maligo. Pagpasok ko sa loob ng banyo, napaawang ang labi ko na makitang romantic ang tama nito. Merong mga candles at petals naman sa bathtub at maging sa sahig na nakalatag ang mga petals. Anong pakulo nito? Kanini wala pa ito. Lumabas lang kami sandali ni Danica, ganito na palang pinagawa ni Dawson sa mga staff. Napangiti ako nang wala sa oras. Kaya ba tinatanong niya kung tulog na ba si Danica? Style niya baog. Nakangiti ako habang hinuhubad ko ang aking lahat na saplot. Hanggang sa mahubad ko itong lahat. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa bathtub. Nagbabad ako na ilang minuto roon bago ko naisipan na mag-shower. Binalot ko ang aking katawan ng towel. Paglabas ko'y naririnig ko pa rin ang boss ni Danica. Hindi pa rin pala itutulog at nag-uusap pa rin sila ng ama niya. Daddy, can you sing my song? Rinig kong request ni Danica sa daddy niya. I don't sing, Daddy. Kaagad naman natanggi ni Dustin. Nakangiti ako habang pinapakinggan ang kanilang usapan. Kailangan kong dumaan sa kanilang harapan dahil nandoon ang aming mga damit sa maliit na cabinet. Napansin kong napatingin sa akin si Dustin pero hindi ko na lang ito pinansin. Baby, matulog ka na. It's already 11. Hindi pa po kinaantok, Daddy. Di mo kasi ako kinakantahan eh. Sa poong noon ni Dustin sa sinabi ng anak niya, palihim na naman ako napangiti. Para lang matulog si Danica ay mapipilitan siyang kumanta. Okay, what song do you want me to sing for you, baby? Halatang napipilitan na tanong ni Dustin sa anak niyang nangungulit. Paru-parong bukid. Bagsak ang mga balikat ni Dee nang marinig ang request ni Danica. Okay. Kahit bagsak ang balikat ay hindi siya nagreklamo. Inabangan kong kakantahin niya iyon kaya habang nagbibihis ako ay nakapanatili naman sa kanila ang pandinig ko. Promise me kapag kinanta ko ito matutulog ka na. Opo, Daddy. Taxman. Sagot naman ni Danica. Lumabas na ako pagkatapos ko magbihis. Nadatnan kong nakahilig sa balikat ni Dustin ang ulo ni Danica pero hindi pa kumakanta sa Dee. Inaabangan ko nga pero mukhang hindi na matutuloy. Daddy, start na! Pangungulit naman itong anak ko.
hindi mapigtas sa mga ngiti ko. Ang sarap nilang pagmasdan. Nakapag-bonding rin silang dalawa. Okay, magsisimula na ako pero ipikit mo na mga mata mo. Okay, Daddy. Nakapikit na po mga mata ko kanina pa. Tumikim si Dustin bago nagsimula itong kumanta. Humagalpak ako ng tawa nang marinig ang kanta niya. Maging si Danica ay naguluhan ng imulat nito ang mga mata at biglang tumawa. Daddy, wrong. Mali naman yung kanta niyo eh. Napakamot sa ulo si Dustin. Nilapitan ko na sila at sinanyasan si Dustin umalis na. Ako na magpapatulog kay Danica. Mahirap talagang patulugin si Danica pero kapag nakatulog naman na ito, mahirap nang gisingin. Nang tumayo ito ay sinulyapan pa niya ako. I'll wait for you outside. Bili niya sa akin bago lumabas ng kwarto. Tanapik-tapik ko ang likod ni Danica. Ilang minuto lang kahit hindi ko na kinakantahan ay nakatulog na ito. Nagdadalawang isip tuloy ako lalabas pa ba o hindi na. Baka inihintay ako ni Dustin sa labas. Palabas na ako nang biglang bumukas ang pintuan. Nagkatinginan kaming dalawa. Tulog na ba si Danny? Tumangutango ako. Bakit hindi ka lumabas? Hinihintay kita sa labas. Sambit niya. Gusto ko na kasi matulog. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Sagot ko sa kanya at inayos ang higaan na hihigaan ko sa tabi ni Danica. Lumapit naman siya sa akin. Saan ka matutulog? Napatingala ako sa kanya. Here. Turo niya sa tabi ko. Dito ka matutulog? Why not? Nauna pa nga siyang humiga sa akin, patagilid at sa akin nakaharap. Ang sarap matulog lalo na kung katabi kita. Hirit niya. Iningusan ko ito. Wala din naman ako magawa kundi ang humiga na lang. Ako tuloy itong nasa gitna. Sa kaliwa si Danica, si Dusty naman sa aking kanan. Ang awkward dahil sobrang lapit namin sa isa't isa. Tinalikuran ko siya ngunit sa pagtalikod ko, mas lalo ko patuloy na dama ang katigasan ng kanyang dibdib. Hindi lang yata dibdib niya ang naninigas. Maging sa pagitan ng kanyang mga hitay naninigas rin. Damandama iyon ang aking likuran dahil tumutusok iyon sa aking pangupo. Dustin! Saway ko na mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Niyakap niya ako na tila nilalamig. Just let me hug you all night. He whispered in my ear. Nagulat na lamang ako nang pumaibabaw ito sa akin. Anong ginagawa mo? Kagad na tanong ko. Ngumiti ito sa halip na sagutin ang tanong ko. Nanlaki ang mga mata ko nang dampian niya ng halik ang leeg ko. Hindi ako makagalaw dahil ayaw ko magising si Danica. Mas lalo siyang napangiti sa pagkakataong ito dahil sa kapilyuhan niya. Justin, tigilan mo yan. Napapagod ako. Buong araw tayong bumiyahe kaya... Kahit tutol ako'y napaungol pa rin ako dahil bigla niya na lamang kinuyumos ng halik ang aking labi. Dustin, ako magising si Danica. Kakatulog lang niya kaya hindi yan magigising. I swear. Nang sandaling pakawalan ng labi ko ay tinitigan niya ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay niyang humahaplos na sa aking hita. Napalunok ako ng pagapangin niya ang kanyang kamay. Dustin, ano bang ginagawa mo? Tanging nasambit ko nang tuluyang maangkin ang kanyang mga palad ang aking katawan. I love you. Napapaos na bulong niya sa akin kaya napaawang ang labi ko. I know you're not sure about your feelings but I am willing to wait for your answer. Dagdag pa niya. Napapikit ako. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya na mahal ko na rin siya. May kung anong bumabagabag sa akin kaya hindi ko pa masabi sa kanya ngayon. Don't even think about what I said. I am willing to wait until when? Or when you learn to love me. He whispered again and then claimed my lips. Kinaumagahan, nagising ako sa pakiramdam kong mainit na yumayakap sa akin. Ang init naman. Nang tingnan ko kung sino mainit na iyon, napabalikwas ako ng bangon nang makitang si Dustin iyon. Dustin? Bakit ang init mo? Ginising ko siya. Nataranta kasi ako sa sobrang init niya. Wala lang to. Sagot naman niya. Wala? Ang init mo tapos wala? Magpadala ka na sa ospital. Uwi tayo sa bahay mo pagkatapos didiretso na tayo sa ospital. Tumayo ako ngunit kaagad niyang nahawakan ang kamay ko. No. Kaagad natangdi niya. Bakit hindi? Dito lang tayo, Irish. Gusto ko makasama ka ng matagal. Nanginginig ang labi niya dahil siguro nilalamig. Kung kailan nagbakasyon kami, nagkaroon naman siya ng lagnat.
Napasabunot ako sa sarili kong buhok dahil sa tigas ng ulo niya. Ayaw niyang umuwi at magpadala sa ospital. Gusto niya lang dito. Kung ayaw mo padala sa ospital, lalabas lang muna ako. Titingnan ko kung may mga gamot. Magtatanong ako sa mga staff. Tumango naman siya. Huwag kang magtatagal. Pahabol niya. Tulog pa naman si Danica kaya binilisan ko ang paglalakad ko palabas hanggang sa makita ko ang isang babaeng staff. Tinanong ko kaagad dito kung meron silang mga gamot para sa lagnat. Mabuti naman at meron kaya binigyan kaagad ako nito. Nadala na rin daw nila ang aming breakfast kaya sa mga oras na ito siguro'y kumakain na ang mag-ama ko. Bumalik kaagad ako sa nirentahan naming floating house. Pagbalik ko gising na si Danica. Talagang matigas ang ulo ni Dustin dahil hindi malang siya tumayo para kumain. Nilapitan ko ito't kinuha ang soup bowl. Mainit pa naman ang sabaw kaya tamang-tama. May sakit po ba si Daddy, Mommy? Umupo sa kama si Danica para tingnan ang daddy niya. Hinaplos niya ang noo ng daddy niya. Sobrang init mo po, Daddy. Komento ni Danica. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Sabi ko sa kanya, saka inilapat sa kanya ang kutsara na may lamang soup. Namumutla si Dustin pero ayaw niya pa rin magpadala ng ospital. Ako yung na-stress sa kanya sa mga oras na ito. Lumipas ang isang oras, nakahinga ako ng maluwag nang haplusin ko ang kanyang noo. Wala nang init. Bumalik na sa normal ang kanyang temperature. I'm fine. Kaagad niyang hinuli ang kamay ko na humaplos sa kanyang noo. Thanks to my beautiful nurse. I'm fine now. Nabigla na lamang ako nang mabilisan niyang dinampian ng halik ang aking labi. Medyo nanlaki ang aking mga mata dahil sa pagkabigla ngunit sandali lang iyon dahil naibalik din naman ako sa aking katinuan. I bit my lower lip. Don't bite your lip. I might forget that Danica's here. Biglang bulong niya sa akin. Kaagad ko naman tinigil ang pagkagat ng aking labi. Magbihis na kayo ni Danica, may pupuntahan tayo. Bilin niya. Saan naman tayo pupunta? Kagagaling mo lang sa lagnat, diba? It's a surprise. Come on, dress up. Mamasyal tayo sa labas. Pamimilit niya kaya wala din akong nagawa kundi sumunod na lang. Sabay kaming naligo ni Danica. Excited na itong lumabas ng banyo. Halos napuno ng ingay ang floating house. Nagsuot ako ng white sandal fitted kaya halatang halata tuloy ang aking tiyan. Pero kaya ko pa namang suotan ng short. Nagboots din ako dahil sabi ni Dustin medyo maputik daw yung pupuntahan namin. Nang makalabas ng kwarto ay matagal pa niya akong tinitigan. Halos subaran niya na nga ako sa klase ng kanyang mga tingin. Tumikhim ako. You're too sexy on that outfit. Baka mamaya pagpiyastahan ka ng mga mata ng lalaki sa labas. Pabiro, nasabi niya sa akin, sa kanya hinapit ang bewang ko. Hindi naman siguro. Malaki ng tiyan ko. Halata na nga. Marami namang mga babae dyan sa labas na mas sexy pa sa akin. Para sa akin, ikaw lang sexy. For me, you are enough. Kaagad naman nabaran niya. Medyo nag-init ang pisngi ko. Inamin kong bawat banat ni Dustin ay kinikilig ako pero hindi ko yun pinapahalata sa kanya. Baka sabihin nito'y patay na ako sa kanya. Sumakay kami ng e-bike para libutin ang paligid ng lake. Nang magsawa ay nag-rent naman si Dustin ng tiny wooden cottage powered by a motor. Nilibot namin ang lake. Walang mapaglagyan ang tuwa ni Danica sa mga oras na ito. Nang magsawa ay bumalik na rin kami sa aming cottage floating house. Naisipan pa ni Dustin na sa ibang lugar naman daw kami mamamasyal kinabukasan. Sa ngayon, pagod na kami kaya bumalik na rin kami sa floating cottage. Nagpauli si Dustin dahil umorder siya ng kanyang cappuccino. Papasok na kami ni Danica sa cottage nang masulyapan ko ang familiar na likod na isang lalaki na nakaupo sa bamboo sofa sa living area. Mami, may tao. Napuna rin iyon ni Danica. Nang marinig dito ang boss ni Danica ay kaagad itong tumayo at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang humarap ito sa amin at makilala ko kung sino ang nasa harapan ko. Kuya? Hindi ko inaasahang makikita ko pala siya dito mismo sa cottage na ito. Ang lakas ng kaba na dumadagundong sa dibdib ko. Hindi ko rin maipaliwanag ang tuwa o saya sa mga oras na ito. Ngayon nasa harapan ko na ang taong matagal ko nang gustong makita. I missed him. Wala akong pinalampas na oras kundi ang takbuhin ng pagitan namin para yakapin ito. Kuya! Mahigpit ko siyang niyakap. Ganoon din siya sa akin. Princess! Sambit niya habang hinahaplos niya ang buhok ko. Bumitaw siya sa akin, sa kanya naman sinulipan si Danica. Si Danica? Anak ko?
pakilala ko dito. Lumapit sa akin si Danica at parang nangilala pa kay kuya. Ang laki na ng baby mo. Manghang-manghang sabi ni kuya. Hi, I am your Tito Harold. Danica. Bati ni kuya sa kanyang pamangkin na ngayon ay nakatingin lang. Ayaw pan lumapit. Itinuon ni kuya ang paningin sa ibang gawi. Saka siya lumingon-lingon sa paligid. Where's that fucking asshole? Biglang nagbago ang aura ng kanyang mukha. Umigting rin ang kanyang panga. Sinong asshole? Napanganga ako. That fucking right. Si Dustin? Nasaan siya? Hindi pa rin mawala ang pag-igting ng kanyang panga. Tila galit na galit.